Sa isang maliit na barong-barong sa gilid ng bayan, naninirahan ang pamilyang San Miguel. Si Rose, ang panganay sa 5 magkakapatid, ay maagang namulat sa hirap ng buhay. Sa edad na 12, siya na ang katuwang ng ina sa pag-aalaga sa mga nakababatang kapatid. 2 sa mga ito ay nasa elementarya, habang ang 2 pa ay maliliit pa lamang. Sa bawat umaga, maaga siyang bumabangon upang maghanda ng almusal. Madalas na binubuo lamang ng kape at pandesal na hinati-hati para magkasya sa buong pamilya. Ang kanilang ama, si Mang Berting, ay isang construction worker na masipag, ngunit hindi laging may trabaho. Kapag may proyekto, tuwang-tuwa ang pamilya dahil may laman ang hapagkainan. Ngunit sa mga araw na wala siyang hanap buhay, umaasa sila sa barya-baryang kinikita ng kanilang ina mula sa paglalaba ng mga damit ng kapitbahay. Si Rose ang tumutulong sa lahat ng gawain. Sa murang edad, natutunan niyang magsampay ng basang damit sa init ng araw at magluto ng kanin sa kalderong nakasalang sa uling. Habang naglalaba ang kanyang ina, si Rose ang nagbabantay sa mga kapatid. May mga pagkakataong umaabot sa gutom ang lahat dahil walang sapat na pagkain. Ang mga batang kapatid niya ay minsang umiiyak sa gabi, ngunit tinuturuan sila ni Rose na magdasal bago matulog. "Kapit lang tayo," bulong niya sa mga ito. "Darating din ang ginhawa." Bagamat abala sa lahat ng gawaing bahay, may kakaibang liwanag sa mga mata ni Rose tuwing nakakarinig siya ng tugtog mula sa radyo ng kanilang kapitbahay. Mahilig siyang sumayaw. Ginagaya niya ang mga galaw ng mga nakikita sa TV tuwing Linggo kapag may libreng panoorin sa plaza. Sa simpleng likod bahay, kung saan hindi kita ng iba, umiikot siya na parang prinsesa, nagtatambling-tambling, at gumagawa ng sariling choreography. Ang sahig niyang lupa at ang dingding na pawid ay tila nagiging entablado sa kanyang imahinasyon. Isang hapon, habang nagwawalis sa bakuran, napadaan ang kanyang mga kapatid. "Ate, turuan mo rin kami sumayaw," sigaw ni Lisa, ang kanyang 6 na taong gulang na kapatid. Napangiti si Rose at sinimulan silang turuan ng ilang simpleng galaw. Sa gitna ng kahirapan, kahit saglit lamang, napuno ng halakhak ang maliit nilang bakuran. Sa ganitong mga sandali, tila nakakalimutan nilang may kumakalam na tiyan. Ngunit sa likod ng saya, may mga araw na sumasabog ang galit ng kanilang ama dahil sa matinding pagkabigo sa buhay. Dumating ang panahon na wala siyang maibigay na pagkain sa kanyang pamilya. "Pasensya na mga anak," sabi ni Mang Berting habang hawak ang mga kamay ni Rose. "Ginagawa ko ang lahat pero kulang pa rin." Bilang panganay, naramdaman ni Rose ang bigat ng responsibilidad. "Ayos lang po, tay," sagot niya. "Bukas po, baka swertihin tayo." Sa gitna ng lahat ng pagsubok, hindi sumuko si Rose. Nang mapansin ng ina niyang may hilig siya sa pagsasayaw, hinayaan siyang gumamit ng radyo tuwing gabi kapag tapos na ang mga gawaing bahay. "Kahit paano anak, masaya akong may natutunan ka sa gitna ng lahat ng ito," sabi ng kanyang ina habang minamasdan si Rose na umiindak. Hindi nila alam na ang simpleng sayaw na yon ay magiging daan para sa pagbabago sa kanilang buhay. Sa ngayon, nanatiling malinaw sa isipan ni Rose ang kanyang pangarap. Isang araw, iaahon niya sa hirap ang pamilya niya. Kahit na maliit ang mundo nila sa kasalukuyan, alam niyang malawak ang posibilidad kung magpapatuloy siya sa laban ng buhay. Sa likod ng bawat pagod at pagluha, ang sayaw ang naging tangi niyang pahinga at inspirasyon. Malamig ang hangin nang magising si Rose ng madaling araw upang maghanda para sa eskwela. Isang pares lamang ng uniforme ang meron siya at gabi-gabi niya itong nilalabhan upang isuot kinabukasan. Sa tagal ng gamit nito, may mga punit at kupas na ang tela. Alam niyang hindi niya ito maitatago mula sa mga mata ng kanyang mga kaklase. Ngunit sa kabila nito, hindi siya nagpapakita ng kahinaan. Pagdating sa paaralan, agad niyang naramdaman ang tingin ng iba sa kanya. "Rose, bagong luma na naman ang uniforme mo." Bulong ng isang kaklase
sinundan ng halakhak ng grupo nila. Hindi na bago kay Rose ang mga ganitong panunukso, ngunit sa halip na magalit, sinikap niyang ngumiti at magpatuloy. Mas mahalaga ang laman ng ulo kaysa sa damit, sagot niya, kahit nasa loob ay nasasaktan siya. Sa klase, madalas siyang nagiging huling nakakasagot sa mga tanong dahil kulang ang kanyang gamit. Ang ilang pahina ng librong hiniram niya mula sa school library ay kulang para maunawaan ang buong aralin. Nagsusulat siya ng notes sa mga piraso ng papel na napulot niya mula sa lumang kwaderno ng kanyang mga kapatid. Kapag may pagsusulit, ang pangungusap ng guro ay parang paligsahan sa paghahanap ng sagot sa limitadong impormasyon. Sa kabila ng lahat ng ito, pinagbubutihan ni Rose ang bawat gawain. Sa tuwing may project, gumagawa siya ng paraan upang makasabay sa iba. Ang poster para sa isang group project ay ginawa gamit ang mga recycled materials na nakuha niya sa kanilang bahay. Kahit limitado ang kanyang resources, ipinapakita niya ang pagiging malikhaing taglay niya. Tuwing may okasyon sa eskwela, gaya ng buwan ng wika o Foundation Day, palaging may intermission number na kailangang maghanda ang klase nila. Dito nagiging bida si Rose. Sa kabila ng kawalan ng magagarang kasuotan, papahanga niya ang lahat sa kanyang galing sa pagsayaw. Ang kanyang mga galaw ay mabilis, maayos at puno ng damdamin. Sa bawat hakbang, nararamdaman ng lahat ang dedikasyon at passion niya. Isang beses, may programa sa paaralan kung saan pinili si Rose ng kanilang guro upang sumali sa isang dance number na ipapakita sa harap ng buong paaralan. Bagamat kinabahan siya, tinanggap niya ang hamon. Sa araw ng pagtatanghal, suot niya ang hiniram na palda mula sa kapitbahay at ang lumang blusa ng kanyang ina. Nang magsimula ang tugtog, tumigil ang bulungan ng mga manonood. Ang kanyang bawat galaw ay tila musika sa mata ng lahat. Mabilis ngunit may lambing, masigla ngunit puno ng kontrol. Pagkatapos ng performance, tumayo ang buong audience upang palakpakan siya. Hindi niya inaasahan ang reaksyong iyon. Habang nakangiti siya sa entablado, pansamantala niyang nalimutan ang lahat ng problema sa buhay. Ngunit sa kabila ng tagumpay na iyon, alam ni Rose na kailangan niyang bumalik sa realidad, ang hirap ng kanilang buhay at ang mga panunukso na naghihintay sa kanya. Sa huli, ang pagsasayaw ay nananatiling sandigan niya. Kahit sa paaralan kung saan madalas siyang paksa ng panunukso, ito ang nagbibigay sa kanya ng lakas upang magpatuloy. Sa bawat hakbang ng kanyang sayaw, nararamdaman niya ang pag-asa na balang araw magbabago rin ang takbo ng kanyang buhay. Isang umaga, habang papasok si Rose sa paaralan, naramdaman niyang may kakaiba sa bahay. Tahimik ito at tanging ubo lamang ng kanyang ama ang pumupuno sa paligid. Karaniwang maaga itong umaalis upang maghanap ng trabaho, ngunit ngayon ay nakahiga sa banig, namumutla at halos hindi makakilos. "Rose, mukhang lalagnatin ako," hinaing ni Mang Berting habang nakatakip ang kumot sa kanyang katawan. Tinapik siya ng ina ni Rose, si Aling Clara, habang pinupunasan ang kanyang noo ng basang panyo. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakita ni Rose ang takot sa mga mata ng kanyang ina. Habang tumatakbo ang mga araw, lumala ang kalagayan ng ama ni Rose. Hindi na ito makabangon mula sa banig at hindi na rin siya makahanap ng trabaho. Ang pamilya, na dati nang hirap sa pang-araw-araw, ay lalong nagipit. Ang kaunting ipon nilang mag-asawa ay mabilis na ubos sa pagbili ng gamot at pagkain. Isang gabi, kinausap ni Aling Clara si Rose. "Anak, hindi ko na kayang mag-isang buhatin ito," sabi niya habang hinahaplos ang kamay ni Rose. "Kailangan natin ng dagdag na kita. Baka kailangang tumigil ka muna sa pag-aaral." Napuno ng bigat ang dibdib ni Rose sa narinig. Mahal niya ang pag-aaral, ngunit mas mahalaga sa kanya ang pamilya. Sa kabila ng pag-aalinlangan, sumagot siya, "Sige po, nanay. Gagawin ko po ang lahat ng makakaya ko." Kinabukasan, hindi na nagbihis si Rose para sa eskwela. Sa halip,
pumunta siya sa palengke kasama ang kanyang ina upang bumili ng mga kakanin na ilalako niya sa umaga. Nagsimula siyang magbenta sa kalsada. Sumisigaw ng, "Kakanin! Masarap na kakanin!" Habang inilalako ang mga paninda, nakita niya ang tingin ng ilang tao na tila naaawa sa kanya. Ngunit binaliwala niya iyon. Mas mahalaga ang bawat baryang maiuuwi niya. Sa kabila ng kanyang bagong responsibilidad, hindi isinuko ni Rose ang kanyang hilig sa pagsasayaw. Tuwing hapon, pagkatapos niyang magtinda, gumagawa siya ng simpleng choreography sa likod bahay habang nagbabantay sa kanyang mga kapatid. "Ate, ang galing mo pa rin," sabi ng bunso nilang si Lisa habang pinapanood siya. Ang papuri ng mga kapatid niya ang nagbibigay sa kanya ng lakas upang magpatuloy. Isang araw, habang naglalako si Rose, napansin niyang kaunti na lamang ang bumibili. Dumaan kasi ang mga truck ng malaking negosyo sa lugar nila, nagbebenta ng mas murang mga produkto. Umiiyak siyang umuwi sa bahay, hawak ang halos walang laman na basket. "Pasensya na po, nanay. Kakaunti lang po ang nabenta ko," sabi niya. Ngunit imbis na pagalitan siya, niyakap siya ng kanyang ina. "Ginawa mo na ang makakaya mo, anak. Wala akong hihilingin kundi ang makita kang patuloy na lumalaban." Habang lumilipas ang mga linggo, nakita ni Rose kung gaano kahirap para sa kanyang ama ang manatiling nakahiga at walang magawa. Ang dating masiglang si Mang Berting ay halos hindi makabangon upang kumain. Tila nabawasan ang kanyang kumpiyansa bilang haligi ng tahanan. "Pasensya na, anak," sabi niya kay Rose isang gabi. "Hindi ko na kayo matutulungan." Ngunit sa halip na sumuko, sinabi ni Rose, "Tay, kami po ang bahala ngayon. Gumaling lang po kayo, sapat na iyon." Sa kabila ng lahat ng ito, nanatiling matatag si Rose. Ang bawat araw ay tila mas mahirap kaysa sa nauna, ngunit hindi siya bumitaw. Ang hirap ng kanilang sitwasyon ay naging gasolina para sa kanyang determinasyon. Patuloy siyang naglalako, nagtuturo sa mga kapatid niya ng mga aralin sa eskwela at hinahanap ang kaunting kasiyahan sa pagsasayaw. Ang mga hakbang na iyon ay tila nagsasabing, hindi pa tapos ang laban. Sa puso ni Rose, alam niyang darating ang araw na makakabangon sila mula sa hirap. Ngunit sa ngayon, kailangan niyang maging sandigan ng kanyang pamilya, kahit na ang bigat nito ay tila higit pa sa kayang buhatin ng kanyang murang balikat. Pagkaraan ng ilang buwan mula nang huminto si Rose sa pag-aaral, isang araw ay dumating si Aling Clara mula sa palengke na may dalang balita. "Rose, Anya, may naghahanap ng katulong sa kabilang bayan. Baka gusto mong subukan. Maayos daw ang sweldo, pero medyo maraming gawain." Agad na tinanggap ni Rose ang alok, kahit hindi niya alam kung ano ang haharapin niya. Kinabukasan, nagpunta si Rose sa malaking bahay ng pamilyang De La Torre, isa sa pinakamayayamang pamilya sa kanilang lugar. Malaki at elegante ang bahay, may malawak na bakuran na tila parke. Nang makita niya ang harap ng bahay, biglang nanliit ang pakiramdam niya. Hindi niya maiwasang kabahan, ngunit pinatatag niya ang kanyang loob. Alam niyang para ito sa kanyang pamilya. Pagpasok niya, sinalubong siya ng mahigpit na titig ng kanyang magiging amo, si Doña Marta. "Ayusin mo ang trabaho mo dito, iha. Ayoko ng tamad at pabaya." Bungad nito ng walang kalakip ng ngiti. "Dito, walang puwang para sa pagkakamali." Sa unang araw pa lang, naramdaman na ni Rose ang bigat ng trabaho. Naglilinis siya ng bawat sulok ng mansyon, naghuhugas ng pinggan, at minsan ay nag-aalaga ng mga halaman. Ang bawat utos ni Doña Marta ay kailangang sundin agad at hindi pwedeng magkamali. Isang beses, nang hindi sinasadyang matapunan niya ng tubig ang baso sa dining table, narinig niya ang galit na boses ng kanyang amo. "Ano ba yan, Rose? Wala ka bang natutunan sa bahay ninyo?" Kahit nasaktan siya sa sinabi, tumahimik na lang siya at nagpatuloy sa trabaho. Bukod sa mga gawaing bahay, natutunan din niyang makitungo sa anak ni Doña Marta, si Nicole.
Si Nicole ay dalaga at halos kaedad lamang ni Rose. Sa unang tingin, maganda at matalino si Nicole. Ngunit sa paglipas ng panahon ay napansin ni Rose ang mapanlinlang nitong ugali. Madalas siyang utsan ni Nicole ng mga bagay na hindi naman bahagi ng kanyang trabaho, tulad ng pag-aayos ng mga sapatos nito o pagdadala ng maiinit na tsokolate sa kwarto nito tuwing gabi. "Rose, kunin mo nga yung sapatos ko sa may hagdan. Bilisan mo!" Sigaw ni Nicole isang hapon, kahit wala naman itong ginagawa. Habang ginagawa ni Rose ang utos, naririnig niya ang mahihinang tawa nito kasama ang mga kaibigan sa sala. Naroon ang mga palihim na komentong, "Ang ganda-ganda niya pero katulong lang pala." Sa kabila ng lahat, napansin din ni Rose ang insekuridad ni Nicole. Sa tuwing may bisita, tila hindi komportable si Nicole kapag napupuri si Rose dahil sa kanyang hitsura at pagiging masipag. "Ma, bakit siya pa ang pinili nating katulong?" Minsan niyang tanong kay Doña Marta habang naririnig ni Rose mula sa kusina. "Parang masyado siyang kaiba. Ayoko ng ganito." Bagamat mahirap ang trabaho, hindi kailanman nagpakita ng kahinaan si Rose. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo niyang pinagbubutihan ang kanyang mga gawain. Inisip niya ang kanyang pamilya, ang amang may sakit at mga kapatid na umaasa sa kanya. Tinitiis niya ang mahihirap na sitwasyon at ang mga hindi patas na trato para lamang may maipadala siyang pera sa kanilang bahay. Sa gabi, kapag tahimik na ang lahat, tahimik ding umiiyak si Rose sa sulok ng kanyang maliit na kwarto. Ngunit kahit puno ng pangungulila at pagod ang kanyang puso, hindi niya kailanman iniwan ang kanyang hilig sa pagsasayaw. Kapag tiyak niyang tulog na ang lahat, dahan-dahan siyang lumalabas sa bakuran upang sumayaw sa ilalim ng mga bituin. Ang damdamin niyang natatabunan ng bigat ng trabaho ay tila nabibigyang laya sa bawat galaw ng kanyang katawan. Habang pinapanood siya ng buwan, ipinapangako niya sa sarili, "Hindi habang buhay ganito ang buhay ko. Magiging maayos din ang lahat. Para sa kanila, para sa pamilya ko." Sa kabila ng lahat ng pagsubok, nanatiling matibay si Rose. Hindi lang bilang katulong ng mayamang pamilya, kundi bilang haligi ng kanyang sariling tahanan. Pagkatapos ng mahabang araw sa mansyon ng mga De La Torre, umuuwi si Rose sa kanilang maliit na bahay sa gilid ng bayan. Pagod man ang katawan niya mula sa walang humpay na gawaing bahay, may kakaibang saya siyang nararamdaman tuwing maririnig niya ang tawag ng kanyang mga nakababatang kapatid. "Ate Rose, dumating ka na!" Sigaw ng bunso nilang si Lisa habang tumatakbo palapit sa kanya. "Pagod ka na, ate?" tanong naman ni Marco, ang pangalawa sa mga anak ni Aling Clara. Kahit gutom at pagod, palaging pinipilit ni Rose na ngumiti at magpakita ng sigla. "Hindi naman masyado. Ano, handa na ba kayo para sa ating aralin?" Sagot niya habang inilalapag ang kanyang daladalang bayong sa lamesa. Ang kanilang bahay ay maliit at simple, ngunit sa bawat gabi ay nagiging isang tahimik na silid-aralan. Sa ilalim ng ilaw ng gasera, tinuturuan ni Rose ang kanyang mga kapatid na magbasa at magsulat. Ang luma nilang kwaderno, na halos puno na ng mga guhit at punit, ay muling nagiging buhay sa bawat turo ni Rose. Kahit limitado ang kanilang gamit, walang nakapipigil kay Rose na ipasa ang kaalaman niya sa mga ito. "Miko, subukan mo ulit basahin ito," sabi ni Rose sa kanyang 8 taong gulang na kapatid. Nagkamot ito ng ulo habang pilit na binabasa ang simpleng salita sa kanyang harapan. Kataha? Napakamot si Miko, ngunit bago pa siya magkamali ng hula, marahan siyang tinulungan ni Rose. "Kataka-taka," sabi niya. "Huwag kang matakot magkamali. Kaya mo yan." Nakikita ni Rose ang sarili sa kanyang mga kapatid. Ang hirap na kanilang nararanasan ay tila salamin ng kanyang mga pinagdaanan noong bata pa siya. Ngunit sa halip na sumuko, nakakita siya ng inspirasyon sa kanilang mga mata.
Ang kanilang kasabikan sa pag-aaral ay nagbibigay kay Rose ng lakas upang magpatuloy. Pagkatapos ng ilang oras ng pagbabasa at pagsusulat, binuksan naman ni Rose ang ibang aspeto ng pagtuturo, ang kanilang mga pangarap. "Lisa, ikaw, anong gusto mong maging paglaki mo?" Tanong niya habang tinutulungan ang kapatid na magkulay sa isang luma nilang libro. "Gusto kong maging guro, ate. Gaya mo." Sagot ni Lisa na ikinangiti ni Rose. "Ako naman, ate, gusto kong maging sundalo para protektahan kayo." Sabat ni Miko na halos hindi mapigil ang kanyang saya. Sa bawat sagot ng kanyang mga kapatid, ramdam ni Rose ang liwanag ng kanilang mga pangarap. Kahit mahirap ang kanilang kalagayan, nanatiling buo ang kanilang loob. Pagkatapos ng kanilang aralin, habang tahimik na natutulog ang kanyang mga kapatid, naiwan si Rose sa tabi ng gasera. Pinagmasdan niya ang kanilang mga muka na tila walang kamalay-malay sa bigat ng buhay na pasan niya. Sa kanyang isip, muli niyang inulit ang pangako sa sarili. "Hindi ako titigil hanggang hindi ko sila naiaahon sa hirap. Hindi nila mararanasan ang hirap na naranasan ko." Habang pinupunasan ng mga luha sa kanyang pisngi, inihanda niya ang sarili para sa panibagong araw. Kahit paulit-ulit ang hirap, kahit tila walang katiyakan ng bukas, nanatili siyang matatag. Ang kanyang mga kapatid ang naging dahilan upang hindi siya sumuko. Sa bawat pagod, sa bawat sakripisyo, nakikita niya ang liwanag ng kanilang kinabukasan. At sa gabing iyon, bago siya matulog, iniisip niya kung paano pa niya magagawang mas madali ang buhay para sa kanila. Sa ilalim ng mumunting tahanang iyon, natutunan ni Rose na ang pamilya ang pinakamalaking inspirasyon sa kanyang buhay. Dumating ang araw ng isang marangyang pagtitipon sa mansyon ng mga De La Torre. Ito ang kanilang taunang family gathering kung saan imbitado ang mga kaanak, kaibigan at ilang kilalang personalidad sa lipunan. Ang buong bahay ay puno ng ingay ng mga bisita, masarap na pagkain at musika. Si Rose, bilang katulong, ay abala sa pag-aasikaso ng mga gamit at pagkain ng mga bisita. Halos hindi na siya makapagpahinga, pero sanay na siya sa ganitong sitwasyon. Habang pinapasan niya ang tray ng mga inumin, naramdaman niyang pinagmamasdan siya ni Nicole, na nakaupo sa isang sulok kasama ang mga kaibigan nito. Nakita niya ang nakakalokong ngiti ni Nicole at agad niyang naramdaman na may masamang balak ito. "Rose?" Sigaw ni Nicole mula sa kinaroroonan niya. Lahat ng mata ay biglang napatingin sa kanya. Kakunya, "Halika rito saglit." Bagamat nag-aalangan, nilapitan ni Rose si Nicole. Hindi niya maaaring suwayin ang anak ng amo, kahit pa may masamang pakiramdam siya sa sitwasyon. "Opo, ma'am?" Maingat niyang tanong. Ngumiti si Nicole, ngunit halatang may kapilyahan sa likod ng ngiting iyon. "Napansin kong ang hilig mo sa pagsayaw. Bakit hindi mo ipakita sa amin dito? Siguradong matutuwa ang mga bisita." Biglang bumigat ang pakiramdam ni Rose. Alam niyang hindi ito tunay na paanyaya. Ito ay isang panunuya, isang paraan upang siya'y mapahiya sa harap ng mga bisita. Narinig niya ang munting halakhak ng mga kaibigan ni Nicole. Nag-init ang kanyang pisngi sa hiya, ngunit hindi niya magawang tumanggi. Ang bawat segundo ng pananahimik ay tila mas lalong nagpapabigat sa sitwasyon. "Halika na, Rose. Huwag kang mahiyain," dagdag ni Nicole, na ngayon ay tila nagmamando sa eksena. Napalingon si Rose kay Doña Marta, na nakatingin din sa kanya, ngunit walang sinabi. Alam niyang wala siyang ibang pagpipilian. "Sige po," ang tanging nasabi niya, kahit na nanginginig ang kanyang boses. Tumayo si Nicole at pumalakpak upang kunin ang atensyon ng lahat. "Ladies and gentlemen, saglit na nating ihinto ang kwentuhan. Narito ang aming kasambahay na si Rose, na napakagaling daw sumayaw. Ipakita natin ang suporta para sa kanya." Malakas ang palakpak ng ilang tao, ngunit halata ang iba na nanonood ng may halong panlilibak. Habang naghahanda, ramdam ni Rose ang kabog ng kanyang dibdib. Sa isip niya, gusto niyang tumakbo at magtago, ngunit inalala niya ang mga kapatid niya.
Sa bawat pagkakataong gusto niyang sumuko, iniisip niya kung paano siya hinahangaan ng mga ito. Huminga siya ng malalim, pinilit pakalmahin ang sarili, at nagpasya. Kung mapapahiyaman siya, ipapakita niya pa rin ang kanyang pinakamagaling na galaw. Nagsimula ang musika at nagsimulang gumalaw si Rose. Ang bawat hakbang ay sinamahan niya ng tiyaga at dedikasyon. Ang kaba ay unti-unting nawala habang naramdaman niya ang ritmo ng tugtog. Ang kanyang katawan ay sumabay sa musika. Ang bawat kilos ay puno ng galing at emosyon. Ang maliit na espasyo sa sala ng mansyon ay tila naging entablado niya. Nagsimula ang mga bisita na mag-usap-usap habang nanonood. Hindi nila inaasahan ang nakikita. Ang mga galaw ni Rose ay tila propesyonal at ang kanyang presensya ay napaka-elegante sa kabila ng pagiging simpleng katulong. Isa-isang tumigil ang mga bulungan at napalitan ito ng tahimik na paghanga. Nang matapos ang musika, saglit na natulala ang lahat. Tila walang gumalaw, ngunit maya-maya'y sumabog ang malakas na palakpakan. Ang reaksyong ito ay hindi inasahan ni Nicole. Nakatayo siya, halatang nagulat at hindi alam kung ano ang gagawin. Sa halip na mapahiya si Rose, tila siya pa ang naging bida ng gabi. Ngunit si Rose, sa halip na magpakasaya sa tagumpay na iyon, ay tahimik na yumuko bilang tanda ng pasasalamat. Sa kabila ng papuri, alam niyang iyon ay pansamantala lamang. Lumakad siyang palayo mula sa eksena, ngunit sa puso niya ay nagningning ang isang bagong liwanag. Ang pag-asa na balang araw ay mararating niya ang mas malaking entablado. Sa gabing iyon, habang nagliligpit ng kalat mula sa pagtitipon, hindi maalis sa isipan ni Rose ang mga palakpakan at papuri ng mga bisita. Sa kabila ng ginawang panunukso ni Nicole, ang gabi ay naging pagkakataon upang ipakita niya ang kanyang talento at lakas ng loob. Ito ang naging simula ng pagbabago sa kanyang pananaw sa sarili. At sa kabila ng lahat ng kahirapan, alam niyang mayroon pa siyang kayang patunayan sa mundo. Kinabukasan matapos ang marangyang pagtitipon sa mansyon ng mga De La Torre, abala si Rose sa kanyang mga pang-araw-araw na gawain. Habang pinupunasan niya ang malaking mesa sa dining room, naramdaman niyang may nagmamasid sa kanya. Nang linggunin niya, nakita niya ang isang matikas na lalaki, nakaayos ng maayos sa kanyang asul na suit. Isa siya sa mga bisita noong nakaraang gabi, ngunit hindi ito gaanong napansin ni Rose dahil abala siya sa kanyang mga responsibilidad. "Excuse me," sabi ng lalaki habang papalapit. May dala itong isang maliit na card at nakangiti sa kanya. "Ikaw ba ang sumayaw kagabi?" Saglit na natigilan si Rose at napayuko. "Opo, sir," mahina niyang sagot na tila nahihiya. Hindi siya sanay na makausap ng ganoon ng diretso, lalo na ng isang taong halatang importante. "Napahanga mo ako," wika nito. "At hindi lang ako, ang buong audience kagabi. Seryoso ka bang walang formal training sa pagsasayaw?" Umiling si Rose. "Wala po. Natutunan ko lang po sa panonood at pagsasanay sa bahay." Tumaas ang kilay ng lalaki, halatang humanga. "Ang pangalan ko ay Lawrence De Vega. Isa akong talent manager at madalas akong naghahanap ng mga bagong talento sa iba't ibang larangan. Sa totoo lang, bihira akong makakita ng natural na talento tulad ng sa iyo." Hindi alam ni Rose ang sasabihin. Napatingin siya sa card na inabot ni Lawrence. Nakasulat doon ang kanyang pangalan at contact information, kasama ang logo ng isang kilalang entertainment company. "Gusto kitang bigyan ng pagkakataon," patuloy ni Lawrence. "May paparating na dance competition na inoorganisa ng aming kumpanya. Mag-audition ka, Rose? Naniniwala akong kaya mong manalo." Nanlaki ang mga mata ni Rose sa sinabi nito. "Ako po, sumali sa audition?" May halong kaba at pagdududa sa kanyang boses. Alam niyang mahilig siyang sumayaw, ngunit hindi niya kailanman naisip na may makakapansin sa kanya. Bukod dito, nag-aalangan siya dahil sa dami ng kanyang responsibilidad sa pamilya. "Pasensya na po, pero hindi ko po alam kung kaya ko.
Marami po akong kailangang asikasuhin dito at sa bahay. Napansin ni Lawrence ang alinlangan sa mukha ni Rose. Tumikim siya at tumingin kay Doña Marta, na tahimik na nakikinig sa kanilang usapan mula sa kabilang dulo ng silid. Marta, mukhang kailangan ni Rose ng kaunting tulong. Siguro naman ay pwede mo siyang payagang mag-audition, hindi ba? Napatingin si Rose kay Doña Marta, ang babaeng bihirang magpakita ng kahit anong emosyon sa kanya. Nagulat siya nang ngumiti ito ng bahagya. Kung sa tingin mo ay magaling siya, Lawrence, hindi ko siya pipigilan. Rose, kung gusto mo, suportado kita. Parang bumagal ang oras para kay Rose. Hindi niya inaasahan na maririnig ang ganitong suporta mula kay Doña Marta, na madalas ay mahigpit at malamig. Ngunit kahit pa may pahintulot na siya, nanatili ang kanyang pag-aalangan. Pero ma'am, paano po ang mga gawaing bahay? At ang pamilya ko? Kailangan ko pa rin pong kumita para matulungan sila. Magpapadala ako ng pansamantalang katulong habang nag-audition ka. Sagot ni Doña Marta. Ang talentong tulad ng sayo ay hindi dapat masayang. Hindi alam ni Rose kung ano ang nararapat na reaksyon. Sa isang banda, masaya siya na may nakapansin sa kanyang kakayahan. Ngunit sa kabila nito, naroon pa rin ang takot. Salamat po, ma'am. Sagot niya sa wakas. Pag-iisipan ko po. Gawin mo, sabi ni Lawrence habang inaabot ang card. Pero tandaan mo, Rose, ang ganitong oportunidad ay bihira lamang dumarating. Huwag mong hayaang mawala ito nang hindi man lang sinusubukan. Habang papalayo si Lawrence, iniwan niya si Rose na nakatulala at nag-iisip. Nang gabing iyon, sa kanyang maliit na kwarto, pinagmasdan niya ang card. Sa isip niya, bumabalik ang mga alaala ng kanyang mga kapatid, ang kanilang mga muka tuwing tinuturuan niya silang mag-aral, at ang kanilang mga ngiti habang pinapanood siyang sumayaw. Para sa kanila, bulong niya sa sarili. Kaya kong subukan. Ngunit sa kaloob-looban niya, alam niyang kailangang ihanda ang sarili sa bagong landas na magdadala ng parehong pag-asa at pagsubok. Nagsimula ang mga araw ni Rose sa parehong ritual. Maagang paggising, pag-aasikaso ng mga gawain sa mansyon ng mga De La Torre, at paglalaba sa gabi para sa pamilya. Ngunit ngayon, isang dagdag na responsibilidad ang nakaatang sa kanya, ang paghahanda para sa audition. Sa pagitan ng kanyang abalang schedule, pilit niyang isiningit ang ensayo, kahit na ang oras para dito ay halos hindi sapat. Tuwing gabi, matapos ang lahat ng gawain sa mansyon at sa bahay, pumupunta siya sa isang maliit na patag na lupa sa likod ng kanilang bahay. Dito, sinisimulan niya ang pagsasanay gamit ang mga simpleng tugtog mula sa kanyang mumunting radyo. Ang lupa'y tigang at ang paligid ay madilim. Tanging ang ilaw ng buwan ang nagbibigay liwanag. Ngunit hindi iyon naging hadlang. Sa bawat hakbang at galaw ng kanyang katawan, naramdaman niya ang kumpiyansa na unti-unting nabubuo sa kabila ng lahat ng kanyang pag-aalinlangan. Ate, ang galing mo na. Sabi ni Lisa isang gabi habang nakaupo sa gilid, pinapanood siya. Ang simpleng papuri ng kanyang bunsong kapatid ay sapat upang maipakita kay Rose na may naniniwala sa kanya. Sa mga sandaling iyon, parang nawawala ang pagod niya. Ang kanyang mga kapatid ay naging tahimik na cheerleader niya, na nagbigay sa kanya ng lakas ng loob upang ipagpatuloy ang laban. Ngunit hindi lahat ay madali. Isang gabi, napansin ng kanyang ama na ginagabi na siya ng uwi. Nakaupo si Mang Berting sa harap ng kanilang bahay, naghihintay. Rose, anong ginagawa mo? Bakit palagi kang ginagabi? Hindi ba't dapat mas inuuna mo ang pagtulong sa pamilya kaysa sa ibang bagay? May bahid ng galit at pagkabigo sa tinig nito. Napalunok si Rose. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag ng maayos ang kanyang ginagawa. Tay, nag-iensayo po ako para sa audition. Sagot niya sa mahina at maingat na boses. May oportunidad po akong sumali sa isang dance competition. Kung sakaling manalo po ako, malaking tulong ito para sa atin. Dance competition?
Ulit ng kanyang ama, halatang naguguluhan. Rose, hindi mo ba naiintindihan? Hindi sapat ang mga pangarap para buhayin ang pamilya natin. Ang kailangan natin ay pera, hindi pagsasayaw. Napatigil si Rose, ramdam ang bigat ng sinabi ng kanyang ama. Ngunit bago pa siya makapagsalita, biglang nagsalita ang kanyang ina. Berting, hayaan mo siya, sabi ni Aling Clara habang inaayos ang isang basahan. Si Rose na nga ang gumagawa ng halos lahat dito. Kung may pangarap siyang gustong tuparin, bakit hindi natin siya suportahan? Nanatiling tahimik si Mang Berting, ngunit halatang nahihirapan siyang tanggapin ang ideya. Para kay Rose, isang malaking balakid ang nawala nang makuha niya ang suporta ng kanyang ina. Ngunit alam niyang kailangan pa rin niyang patunayan na hindi masasayang ang pagkakataong ito. Bukod sa mga kapatid niya, nagkaroon din ng maliit na suporta si Rose mula sa mga taong nakapaligid sa kanya. Si Lita, isang tindera sa palengke na madalas niyang nabibilhan ng kakanin, ay nagbigay sa kanya ng payo. Huwag kang matakot, Rose. Minsan lang dumarating ang mga ganitong oportunidad. Kapag may talento ka, ipakita mo. Sa mga susunod na araw, pinagsabay ni Rose ang pagtatrabaho at ang pagsasanay. Sa mansyon, habang naghuhugas ng pinggan o naglilinis ng mga kwarto, pinipilit niyang isaulo ang galaw ng kanyang choreography. Sa bawat bakanteng oras, gumagawa siya ng paraan upang mag-ensayo kahit saglit. Kahit na ang kanyang katawan ay pagod na, hindi niya hinayaang maputol ang kanyang momentum. Rose, hindi mo na kailangang gawin ito kung hindi mo kaya, sabi ni Doña Marta isang umaga nang makita niyang namumugto ang mga mata ni Rose mula sa kakulangan sa tulog. Baka masyado mong pinapahirapan ang sarili mo. Salamat po, ma'am, pero kaya ko po, sagot ni Rose, puno ng determinasyon. Kailangan ko pong gawin ito para sa pamilya ko. Habang papalapit ang araw ng audition, mas lalong tumitindi ang pressure kay Rose. Ngunit sa bawat pagod, sa bawat gabi ng ensayo, lagi niyang iniisip ang mga ngiti ng kanyang mga kapatid at ang posibilidad na maiahon ang pamilya niya sa kahirapan. Para kay Rose, ang laban na ito ay hindi lamang tungkol sa kanyang pangarap. Ito ay para sa lahat ng mahal niya sa buhay. Sa dulo ng bawat araw, kahit gaano siya kapagod, pinipilit niyang ngumiti. Sa isip niya, na ipapangako niya sa sarili, hindi ko ito susukuan. Kailangan naming umangat at gagawin ko ang lahat para sa kanila. Dumating ang araw ng audition at kahit may kaba sa dibdib, lakas ng loob ang piniling dalhin ni Rose. Ang lugar ng audition ay isang malaking studio sa sentro ng bayan na ngayon ay puno ng mga taong may parehong layunin. Ipakita ang kanilang talento at maabot ang kanilang mga pangarap. Ito ang unang beses na makakasama ni Rose ang ibang mga tao sa larangan ng pagsayaw. Nakasuot siya ng simpleng damit, hiniram mula kay Aling Clara, ngunit kahit simple ang kanyang kasuotan, litaw ang kumpiyansa sa kanyang tindig. Habang naghihintay sa kanyang turn, naramdaman niya ang matinding tensyon sa paligid. Ang ibang mga kalahok ay mukhang bihasa at sanay. May mga propesyonal na sapatos at magagarang kasuotan. Sa kabila nito, pinilit niyang ipokus ang sarili sa kanyang layunin. Sa isip niya, ito ang pagkakataong matupad ang mga pangarap niya, hindi lang para sa sarili kundi para rin sa pamilya. Nang tawagin na ang pangalan niya, naramdaman niyang parang bumagal ang oras. Lumakad siya papunta sa gitna ng entablado. Tumigil at tumingin sa panel ng mga hurado. Ang mga ito ay seryosong nagmamasid, kabilang si Lawrence na nagbigay ng pagkakataon sa kanya. Rose San Miguel, tama? Tanong ng isa sa mga hurado. Tumango siya at huminga ng malalim bago magsimula. Pagkasimula ng musika, tila nawala ang lahat ng kaba ni Rose. Ang bawat galaw niya ay maayos, puno ng emosyon, at nagpapakita ng dedikasyon. Sa bawat hakbang, iniisip niya ang kanyang pamilya, ang ama niyang may sakit, ang mga kapatid niyang nangangarap, at ang ina niyang walang sawang sumusuporta sa kanya.
Ang damdaming iyon ang nagbigay ng buhay sa kanyang sayaw na hindi maikakaila ng sino man sa silid. Pagkatapos ng kanyang pagtatanghal, nagkaroon ng katahimikan. Sandaling kinabahan si Rose, ngunit biglang tumunog ang masigabong palakpakan mula sa mga hurado at ilang manonood. Tumayo si Lawrence at ngumiti, halatang nagulat sa galing na ipinakita ni Rose. Hindi niya maalis sa isip ang reaksyong iyon habang naglalakad pabalik sa waiting area. Ilang oras pa ang lumipas bago in-announce ang mga nanalo. Habang binabasa ang listahan, narinig ni Rose ang kanyang pangalan. Rose San Miguel, tawag ng isa sa mga hurado. Congratulations! You've made it to the scholarship program. Parang nanlamig ang katawan ni Rose sa narinig. Hindi siya makapaniwala sa kanyang tagumpay. Tumayo siya at lumapit sa entablado. Hindi pa rin lubos na nauunawaan ang nangyayari. Congratulations, sabi ni Lawrence habang iniaabot ang isang sobre sa kanya. Nakita namin ang potensyal mo. You deserve this. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Rose ang suporta mula sa iba pang tao bukod sa kanyang pamilya. Lumapit ang ibang mga nanalo upang kamayan siya at batiin. Ngunit ang lahat ng iyon ay parang panaginip lamang sa kanya. Umuwi siyang may hawak na sobre na naglalaman ng kanyang bagong simula. Isang scholarship sa isang prestihiyosong dance school. Pag-uwi niya sa kanilang bahay, nagtipon ang buong pamilya upang salubungin siya. Si Aling Clara ay nakangiti habang hawak ang kanyang mga kamay, habang ang mga kapatid niya ay hindi mapigilang magtatalon sa saya. Ngunit si Mang Berting ay tahimik lamang na nakaupo sa isang sulok. "Tay, nanalo po ako," sabi ni Rose habang iniabot ang sobre sa kanyang ama. "Makakapag-aral na po ako ng pagsasayaw." Tiningnan siya ni Mang Berting at sa kauna-unahang pagkakataon, nakita niya ang lungkot sa mata ng kanyang ama na napalitan ng isang mapagpakumbabang ngiti. "Pasensya ka na, anak," sabi nito. "Akala ko panandalian lang ang pangarap mo. Pero ngayon, naiintindihan ko na. Para sa atin lahat ito." Ang tagumpay ni Rose ay unti-unting nagdala ng pagbabago sa dynamics ng kanilang pamilya. Si Mang Berting, na dati nag-aalinlangan sa kanyang pangarap, ay nagsimulang suportahan ang kanyang pagsasayaw. Naging mas masaya at maaliwalas ang kanilang tahanan, puno ng panibagong pag-asa. Para kay Rose, ang tagumpay na ito ay hindi lamang tungkol sa scholarship. Ito ay simbolo ng bagong simula para sa kanilang lahat. Sa kabila ng saya, alam ni Rose na ito ay simula pa lamang ng mas malaking laban. Ngunit handa siya, dala ang inspirasyon mula sa kanyang pamilya at ang determinasyon na magpatuloy sa kabila ng anumang pagsubok na darating. Nagsimula ang bagong yugto ng buhay ni Rose matapos siyang tanggapin sa dance scholarship. Ngunit sa kabila ng tagumpay, alam niyang hindi siya maaaring magpabaya sa kanyang responsibilidad bilang katuwang ng pamilya. Bago magpunta sa kanyang mga klase, maaga pa ring gumigising si Rose upang tumulong sa gawaing bahay at siguraduhing maayos ang mga kapatid niya sa eskwela. Pagbalik naman niya mula sa dance school, tumutulong pa rin siya sa maliit na tindahan na itinayo ng kanyang ina gamit ang kaunting ipon nila mula sa sweldo ni Rose bilang katulong. Sa dance school, lumawak ang mundo ni Rose. Dito niya nakilala ang iba't ibang uri ng tao, mga estudyanteng katulad niya na may angking galing sa pagsasayaw. Bagamat bago siya sa ganitong kapaligiran, mabilis niyang napansin na marami ang humahanga sa kanyang dedikasyon at natural na talento. "Ikaw ba si Rose? Ikaw yung nanalo sa audition, hindi ba?" tanong ng isang kaklase niyang si Mia isang araw. "Ang galing mo. Sana matutunan ko rin yung mga galaw mo." Nakaramdam si Rose ng saya sa mga papuring natatanggap niya. Ngunit sa kabila nito, nanatili siyang mapagpakumbaba. Palagi niyang sinasabi sa sarili na ang bawat hakbang na ginagawa niya ay hindi lamang para sa kanya, kundi para sa kanyang pamilya. Sa mga break sa klase, madalas niyang gamitin ang oras upang mag-practice. Iniisip na ang bawat dagdag na pagsasanay ay isang hakbang papalapit sa tagumpay.
Habang lumalalim ang mundo ni Rose sa pagsasayaw, hindi naman maiiwasan ang mga pagbabago sa paligid. Sa mansyon ng mga De La Torre, unti-unting naramdaman ni Nicole ang lumalaking agwat sa pagitan nila ni Rose. Dati, si Rose ang tahimik na kasambahay na halos hindi umiimik sa mga utos ni Nicole. Ngunit ngayon, nararamdaman ni Nicole na si Rose ay nagiging kilala at hinahangaan ng marami. Hindi niya ito maamin sa sarili, ngunit lumitaw muli ang kanyang insekuridad. Isang araw, habang nagpupunas ng mga bintana si Rose sa mansyon, nilapitan siya ni Nicole. "So ngayon sikat ka na, hu?" Ani Nicole, ang kanyang boses puno ng sarkasmo. "Akala mo siguro, mas magaling ka na sa amin dito." Napatingin si Rose, hindi makapaniwala sa sinabing iyon. "Hindi po, ma'am," sagot niya ng mahinahon. "Ginagawa ko lang po ang lahat ng makakaya ko para sa pamilya ko." "Alam mo, Rose," sabi ni Nicole habang iniikot ang baso ng juice sa kanyang kamay, "kahit anong gawin mo, hindi ka pa rin magiging katulad namin. Isa ka pa ring kasambahay." Hindi nagpahalata si Rose na nasaktan siya. Pinilit niyang ngumiti at itinuloy ang kanyang trabaho. Ngunit sa loob-loob niya, ramdam niya ang bigat ng mga salitang iyon. Sa gabing iyon, habang nasa kanyang maliit na kwarto, napaisip siya sa kanyang posisyon sa buhay. Ang insekuridad ni Nicole ay nagbigay sa kanya ng panibagong hamon, ngunit mas pinili niyang ituon ang pansin sa kanyang layunin. Habang nagpapatuloy ang mga araw, naging mas matindi ang pagsisikap ni Rose na balansehin ang lahat. Sa dance school, palagi siyang on time at masigasig sa pag-aaral ng mas mahihirap na choreography. Sa mansyon, tiniyak niyang magampanan pa rin ang kanyang trabaho ng maayos. Sa bahay naman, naglalaan siya ng oras upang turuan ang mga kapatid niya, tulad ng dati. Ngunit sa kabila ng lahat, unti-unti niyang naramdaman ang pagkapagod. May mga araw na halos hindi siya makabangon dahil sa kakulangan ng tulog. "Ate, okay ka lang ba?" tanong ng kanyang kapatid na si Miko isang umaga. Napangiti si Rose kahit ramdam niya ang bigat ng kanyang katawan. "Ayos lang ako. Para sa inyo, kaya ko to." Sa dance school, nagsimula nang mapansin ang kakaibang galing ni Rose. Ang mga guro niya ay nagbibigay ng espesyal na atensyon sa kanya dahil nakikita nilang may natural siyang talento na hindi matuturo. "Rose, may potensyal kang sumikat," sabi ng isa niyang guro matapos ang isang ensayo. "Pero tandaan mo, ang pagsikat ay nangangailangan ng dedikasyon. Huwag kang titigil." Ang mga salitang iyon ang nagbigay kay Rose ng lakas upang magpatuloy. Sa kabila ng hirap at tensyon na dala ng mga pangyayari, nanatiling matibay ang kanyang loob. Alam niyang ang bawat hakbang niya, ang bawat galaw sa entablado, ay isang hakbang papalapit sa pangarap na maiahon ang pamilya mula sa kahirapan. At habang mas lumalawak ang mundo ni Rose, mas lalo niyang naintindihan ang halaga ng bawat sakripisyo. Ang insekuridad ni Nicole, ang suporta ng mga guro, at ang pagmamahal ng kanyang pamilya ang naging puwersa upang patuloy siyang lumaban. Alam niyang marami pa siyang haharapin, ngunit isa lang ang malinaw. Handa siyang harapin ang lahat para sa kanyang pangarap at para sa mga mahal niya sa buhay. Dumating ang balitang magpapabago sa buhay ni Rose. Siya ay napili bilang isa sa mga kalahok sa isang malaking dance competition na ipapalabas ng live sa telebisyon. Ang kompetisyon, na tinatawag na Dance Philippines, ay kilala bilang pinakamalaking plataporma para sa mga mananayaw sa bansa. Nang mabasa niya ang liham ng kumpirmasyon, hindi siya makapaniwala. Nakatulala siya sa papel habang binabasa ito ng paulit-ulit. "Ate, ano yan?" tanong ni Lisa na nakatitig sa kanya. Ngumiti si Rose, ngunit may bahid ng kaba ang kanyang tinig. "Napili ako, Lisa. Magiging bahagi ako ng isang malaking kompetisyon." Niyakap siya ng kanyang mga kapatid sa tuwa. Ngunit sa kabila ng saya, alam ni Rose na ang bawat tagumpay ay may kasamang mas malaking hamon. Ang kompetisyon na ito ay magbibigay ng pagkakataon para makilala siya ng buong bansa. Ngunit nangangahulugan din ito ng matinding pressure.
Mula sa unang araw ng ensayo, naramdaman ni Rose ang bigat ng kompetisyon. Ang ibang kalahok ay mga bihasa na sa pagsasayaw at may malalawak na karanasan sa mga ganitong kompetisyon. May mga professional na choreographer na nagtuturo sa kanila. Ngunit kadalasan, kailangan nilang mag-isip ng sarili nilang routine upang maipakita ang kanilang personalidad. Sa mga unang linggo, hindi maiwasan ni Rose na makaramdam ng self-doubt. Paano kung hindi ako magaling tulad nila? Tanong niya sa sarili habang pinapanood ang iba na nagsasayaw nang may tiwala sa kanilang mga galaw. Ang bawat kilos nila ay mukhang perpekto, habang siya ay nagdududa pa sa sarili. Isang araw, habang tahimik siyang nag-e-ensayo sa gilid ng studio, nilapitan siya ng isang kasamahan. Si Mia, ang kaibigan niya sa dance school, ay nandoon din bilang isa sa mga kalahok. "Rose?" sabi ni Mia, "alam mo ba kung bakit ka napili? Dahil kakaiba ka. May sarili kang estilo na hindi mo dapat ikumpara sa iba. Maniwala ka sa sarili mo." Ang mga salitang iyon ang tumatak kay Rose. Nagdesisyon siyang mas pagbutihin pa ang kanyang ensayo. Pag-uwi niya, ikinuwento niya ang kanyang nararamdaman sa kanyang pamilya. "Tay, parang ang hirap nito," sabi niya habang hawak ang tasa ng kape. Ngunit tumingin sa kanya si Mang Berting at sa unang pagkakataon ay nakita niya ang matibay na suporta mula rito. "Anak, dumating ka na sa ganito dahil sa tiyaga mo. Huwag mong sukuan. Magaling ka. Ipakita mo sa kanila ang kaya mo." Sa araw ng malaking kompetisyon, ramdam ni Rose ang tensyon sa paligid. Ang entablado ay napakaliwanag, puno ng mga ilaw na nakatutok sa bawat mananayaw. Habang naghihintay ng kanyang turn, naramdaman niya ang kaba na tila sasabog ang kanyang dibdib. Ngunit nang tinawag na ang kanyang pangalan, huminga siya ng malalim at iniisip ang lahat ng taong naniniwala sa kanya. Habang tumutugtog ang musika, ang kanyang katawan ay tila naging isa sa bawat nota. Ang kanyang galaw ay puno ng emosyon, na parang sinasabi ang kwento ng kanyang buhay, ang hirap, ang sakripisyo at ang pangarap. Tahimik ang audience habang pinapanood siya, ngunit nang matapos ang kanyang performance, isang malakas na palakpakan ang bumalot sa buong studio. Ang mga hurado ay napapailing sa paghanga, at ang ilan sa kanila ay tumayo pa upang bigyan siya ng standing ovation. Matapos ang palabas, biglang napuno ang social media ng mga video ng kanyang performance. Ang kanyang kakaibang estilo at emosyonal na pagganap ay naging viral. Ang mga tao ay nagtanong, sino ang babaeng ito? Saan siya nagmula? Hindi inasahan ni Rose ang ganitong pagtanggap. Ang kanyang pangalan ay nagsimulang sumikat sa buong bansa. Sa backstage, lumapit si Lawrence sa kanya, puno ng ngiti. "Rose, you did it. Ang galing mo. Maraming oportunidad ang magbubukas para sa iyo pagkatapos nito." Hindi alam ni Rose kung ano ang sasabihin. Napatulo na lamang ang kanyang mga luha sa tuwa. Ang gabing iyon ay naging simula ng isang mas maliwanag na daan para sa kanya. Habang pauwi siya, dala ang isang buke ng mga bulaklak mula sa mga hurado. Hindi niya mapigilang isipin ang lahat ng hirap na kanyang pinagdaanan. Hindi ito naging madali, ngunit alam niyang bawat hakbang ay sulit. Sa kanyang isipan, malinaw ang isang bagay. Ito pa lamang ang simula. Matapos ang malaking tagumpay ni Rose sa kompetisyon, mabilis na kumalat ang balita tungkol sa kanyang talento. Sa loob ng ilang araw, nakatanggap siya ng iba't ibang alok mula sa mga kumpanya at organisasyon na nais siyang kunin bilang performer. Ngunit isang alok ang nagbigay ng malaking pagbabago sa kanyang buhay. Isang kontrata mula sa isang kilalang entertainment company na nagtatanghal ng mga sikat na palabas sa loob at labas ng bansa. Si Lawrence, ang talent manager na unang naniwala sa kanya, ang nagdala ng balita. "Rose, may alok sa iyo ang Grand Motion Entertainment. Gusto nilang maging bahagi ka ng kanilang dance troupe. Hindi ito maliit na oportunidad. Kung pipirma ka,
magpe-perform ka hindi lang dito sa Pilipinas kundi pati sa ibang bansa. Halos hindi makapaniwala si Rose. Ang Grand Motion Entertainment ay kilala bilang isa sa pinakamalaking kumpanya sa industriya ng sining. Ang kanilang mga palabas ay pinapanood ng libu-libong tao at ang mga mananayaw nila ay itinuturing na ilan sa pinakamahusay sa mundo. Lawrence, kaya ko ba talaga? Tanong ni Rose, halatang kinakabahan. Alam niyang malayo ito sa simpleng buhay na kanyang kinagisnan. Rose, napatunayan mo na sa lahat kung gaano ka kagaling. Sagot ni Lawrence, ang oportunidad na ito ay para sa iyo, pero desisyon mo pa rin. Alam kong mahirap iwanan ng pamilya mo, pero isipin mo kung gaano mo sila matutulungan sa alok na ito. Sa gabing iyon, umuwi si Rose na puno ng emosyon. Kinausap niya ang kanyang pamilya tungkol sa alok. Tay, nanay, ano po sa tingin ninyo? Kung tatanggapin ko ito, makakatulong po ako ng mas malaki sa atin. Tahimik ang lahat. Alam nilang ito ang pinapangarap ni Rose, ngunit ang ideya na mawawala siya ng matagal ay mahirap tanggapin. Anak, sabi ni Aling Clara, huwag kang mag-alala sa amin. Masaya kami na nakikita kang umaangat. Kung ito ang makakatulong sa iyong pangarap, nandito kami para suportahan ka. Rose, dagdag ni Mang Berting, mahirap man sa amin, pero alam naming ito ang tamang gawin. Para sa iyo, para sa atin. Sa huli, pinirmahan ni Rose ang kontrata. Ilang linggo lang ang lumipas. Lumipad siya sa ibang bansa upang sumali sa Grand Motion Dance Troupe. Sa unang pagkakataon, nakaranas si Rose ng kakaibang mundo. Malalaki at makukulay na entablado, magagarang ilaw, at mga manonood mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ang kanyang simpleng galaw na natutunan sa likod ng kanilang bahay ay ngayon ay pinapalakpakan ng libu-libong tao. Ang bawat pagtatanghal ay naging bahagi ng isang mas malaking tagumpay. Ang mga palabas nila sa Dubai, Singapore at New York ay pinuno ng mga taong nanonood. Hindi nagtagal, naging isa si Rose sa mga paborito ng kanilang manonood. Ang kanyang kakaibang estilo ng pagsayaw at emosyonal na pagpapakita ay nagdala ng bagong sigla sa mga pagtatanghal ng Grand Motion. Sa bawat buwan na dumaan, unti-unting naramdaman ng pamilya ni Rose ang pag-angat mula sa hirap. Regular siyang nagpapadala ng pera upang mapanatiling maayos ang kanilang bahay. Napalitan na ang kanilang bubong na dati tumutulo kapag umuulan. Nakabili na rin sila ng karagdagang gamit para sa tindahan ni Aling Clara, na ngayon ay lumalago na bilang isang maliit na negosyo. Anak, hindi ko akalaing darating ang araw na ganito ang mararanasan natin. Sabi ni Mang Berting isang araw nang tumawag si Rose mula sa ibang bansa. Narinig niya ang saya sa boses ng kanyang ama, na dati puno ng pangamba at pagdududa sa kanyang mga pangarap. Lahat po ito ay dahil sa inyo, sagot ni Rose habang pinipigil ang luha. Kung hindi po kayo naniwala sa akin, hindi ko po mararating ito. Habang patuloy na tumataas ang kanyang estado, nanatili si Rose na mapagpakumbaba. Sa kabila ng kasikatan at kaginhawaang dinala ng kanyang trabaho, hindi niya kinalimutan ang kanyang pinagmulan. Ang kanyang pamilya ang naging pundasyon ng lahat ng kanyang tagumpay. At sa bawat pagtatanghal, iniisip niya sila bilang inspirasyon. Ngunit alam din ni Rose na ang kanyang bagong buhay ay hindi laging magiging madali. Ang tagumpay ay may kaakibat na mga hamon at alam niyang kakailanganin niyang harapin ang mga ito sa darating na panahon. Ngunit sa ngayon, sa bawat ilaw ng entablado at palakpak ng audience, isang bagay ang malinaw. Ang hirap at sakripisyo ay nagdulot ng isang mas maliwanag na bukas para kay Rose at sa kanyang pamilya. Habang patuloy ang pagsikat ni Rose sa mundo ng pagsasayaw, unti-unti ring lumalabas ang bigat ng kanyang tagumpay. Ang kanyang kalendaryo ay puno ng mga international shows, photoshoots at rehearsals. Ang dating simpleng buhay niya na umiikot lamang sa pamilya at pangarap ay napalitan ng mga ilaw ng entablado at kasikatan. Ngunit kasabay nito, naramdaman ni Rose ang isang bigat na hindi niya inasahan.
ang stress at pressure mula sa pagiging nasa spotlight. Sa bawat rehearsal, ramdam ni Rose ang pagod na tila hindi nauubos. May mga araw na kahit gustuhin niyang bigyan ng 100% ang kanyang performance, kinukulang siya ng lakas. "Rose, kailangan mong pagbutihin pa," sabi ng isa sa mga choreographer habang pinapansin ang bawat maliit na pagkakamali niya sa ensayo. "Hindi pwedeng magkamali, lalo na't ikaw ang isa sa mga pangunahing mananayaw." Ang mga salitang ito ay bumabaon sa isipan ni Rose. Sa kabila ng kanyang tagumpay, hindi niya maiwasang maramdaman na kailangan niyang patuloy na patunayan ang sarili. Bukod sa stress mula sa trabaho, napansin din niyang unti-unti siyang lumalayo sa kanyang pamilya. Madalang na ang kanyang mga tawag at sulat sa kanila. Sa tuwing may pagkakataon siyang bumalik sa Pilipinas, mabilis lamang ang kanyang mga pagbisita dahil kailangan niyang bumalik agad sa ibang bansa para sa mga commitments. Isang gabi, habang kausap niya ang kanyang ina sa telepono, napansin niya ang lungkot sa boses nito. "Anak, kailan ka ulit uuwi? Miss na miss ka na namin," sabi ni Aling Clara. Ramdam ni Rose ang bigat ng tanong na iyon, ngunit hindi niya magawang sumagot ng diretso. "Pasensya na po, nanay. Ang dami ko pong trabaho ngayon. Pero pangako, kapag natapos po ito, uuwi ako." Nang matapos ang tawag, nanatili siyang nakatitig sa kanyang telepono. Sa isip niya, hindi niya maiwasang tanungin ang sarili. Kailan nga ba ang huling beses na naglaan ako ng oras para sa kanila? Ang tanong na ito ay paulit-ulit na bumagabag sa kanya habang lumilipas ang mga buwan. Dagdag pa rito, naramdaman ni Rose ang pagbabago sa dynamics ng kanilang pamilya. Sa isang tawag, kinausap siya ng kanyang kapatid na si Miko. "Ate, parang ang layo mo na sa amin," sabi nito. "Oo, nagpapadala ka ng pera, pero iba pa rin yung nandito ka. Parang hindi na namin maramdaman yung dati mong presensya." Masakit para kay Rose ang marinig iyon, ngunit alam niyang totoo ang sinabi ng kanyang kapatid. Sa sobrang abala sa trabaho, tila hindi na niya nabibigyan ng oras ang pamilya. Bagamat ginagawa niya ang lahat ng ito para sa kanila, naramdaman niyang nawawala ang personal na koneksyon na dati nilang pinanghahawakan. Sa gitna ng lahat ng ito, pinilit ni Rose na manatiling grounded. Ngunit kahit paanong pilit niya, ang yaman at tagumpay ay tila nagiging dahilan ng panibagong hamon sa kanya. May mga tao sa paligid na pilit sinusubukang samantalahin ang kanyang kabutihan. May mga kaibigan siyang biglang naglaho at may mga bagong tao na lumapit lamang dahil sa kanyang kasikatan. Sa mga panahong ito, pakiramdam ni Rose ay nag-iisa siya kahit napapalibutan siya ng maraming tao. Sa bawat pagtatanghal, palakpakan at papuri, unti-unting naramdaman ni Rose ang kawalan ng fulfillment na dati niyang nararamdaman tuwing sumasayaw. Para saan pa ang lahat ng ito kung nawawala ang mga taong mahalaga sa akin? Tanong niya sa sarili. Sa kabila ng yaman at tagumpay, hindi niya maiwasang isipin na may kulang sa kanyang buhay. Isang gabi, matapos ang isang matagumpay na pagtatanghal sa Paris, umupo si Rose sa isang sulok ng kanyang dressing room. Nasa harapan niya ang kanyang tropeyo, ngunit tila wala itong halaga sa kanya sa mga oras na iyon. Tumulo ang kanyang luha, hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa pangungulila. Naalala niya ang mga gabing nag-iensayo siya sa likod ng kanilang bahay habang pinapanood siya ng kanyang mga kapatid. Naalala niya ang mga pangarap niyang simpleng makatulong sa pamilya. Ngunit ngayon, kahit na narating na niya ang tugatog ng tagumpay, tila hindi niya makita ang sarili. Alam ni Rose na kailangan niyang harapin ang kanyang nararamdaman. Sa kabila ng kinang ng entablado, naramdaman niyang oras na upang balikan ang mga bagay na tunay na mahalaga, ang kanyang pamilya, ang kanyang ugat, at ang dahilan kung bakit siya nagsimula sa pagsasayaw. Ngunit paano niya iyon gagawin sa gitna ng kasikatan at responsibilidad na dala ng kanyang tagumpay? Sa gabing iyon, isinumpa ni Rose sa sarili na haharapin niya ang hamon.
gaano man ito kahirap. Isang araw, habang nasa ensayo si Rose para sa isang malaking palabas sa Tokyo, natanggap niya ang isang tawag mula sa kanyang kapatid na si Miko. Sa unang salita pa lang, naramdaman na niya ang bigat sa boses nito. "Ate," simula ni Miko, "may kailangan kang malaman. Si tatay, nasa ospital siya. Nahihirapan siyang huminga. At sabi ng doktor, kailangang bantayan ang kalagayan niya." Napatigil si Rose. Tila tumigil ang mundo niya sa balitang iyon. Ang mga salita ni Miko ay parang matatalim na salitang sumaksak sa kanyang dibdib. Biglang bumalik ang lahat ng alaala niya. Ang hirap na pinagdaanan nila noon, ang mga sakripisyo ng kanyang ama para sa kanilang pamilya, at ang mga pangako niya sa sarili na gagawin ang lahat para sa kanila. Ngunit ngayon, naramdaman niyang nagkulang siya. Sa kabila ng tagumpay, nawala siya sa mahalagang bahagi ng kanilang buhay. Matapos ang tawag, agad na nagpaalam si Rose sa kanyang mga kasamahan. "Kailangan kong umuwi," sabi niya kay Lawrence, ang kanyang manager. "May problema ang pamilya ko at hindi ko pwedeng baliwalain ito." Sa unang pagkakataon matapos ang ilang taon, hindi inuna ni Rose ang trabaho. Iniwan niya ang lahat ng commitments niya sa ibang bansa at lumipad pa uwi sa Pilipinas. Nang makarating siya sa ospital, nakita niya ang kanyang ama na nakahiga sa kama. Napakaliit at mahina kumpara sa dati niyang masiglang anyo. "Tay," mahina niyang tawag habang hinawakan ang kamay nito. Dumilat si Mang Berting at ngumiti nang makita siya. "Anak, nandito ka," sabi nito. "Akala ko masyado kang abala para umuwi." Napuno ng luha ang mga mata ni Rose. "Patawad po, Tay. Hindi ko po dapat kayo napabayaan. Ginawa ko ang lahat ng ito para sa inyo, pero nakalimutan kong kailangan niyo rin ako sa tabi ninyo." Naramdaman ni Rose ang pagbabago sa kanyang puso. Sa kabila ng kanyang kasikatan at yaman, naintindihan niyang walang anumang bagay ang hihigit sa kahalagahan ng pamilya. Mula sa araw na iyon, nagpasya siyang gumawa ng mga hakbang upang muling mapalapit sa kanila. Habang nagpapagaling si Mang Berting, naglaan si Rose ng mas maraming oras sa kanyang pamilya. Hindi na siya agad bumalik sa trabaho at sa halip ay tumulong sa kanilang maliit na negosyo. Nagdesisyon din siyang gamitin ang kanyang kita upang mag-invest sa kanilang komunidad. Sa tulong ng ilang kaibigan at eksperto, nagtayo siya ng isang negosyo. Isang garment factory na nagbibigay ng hanapbuhay sa mga mahihirap sa kanilang lugar. "Rose, bakit mo ginagawa ito?" tanong ng kanyang ina isang araw habang pinagmamasdan ang naggagandahang gusali ng pabrika. Ngumiti si Rose at tumingin sa kanyang ina. "Nay, ang tagumpay ko ay hindi lang para sa atin. Gusto kong makatulong din sa ibang tao. Alam ko ang pakiramdam ng walang-wala at ayokong maranasan pa yon ng iba." Unti-unti, nakita ng pamilya ni Rose ang pagbabagong dulot ng kanyang desisyon. Ang kanilang tahanan ay hindi na lamang lugar ng sakripisyo at pagod, kundi naging sentro ng pagmamahalan at pagsuporta sa isa't isa. Nagiging mas madalas na ang kanilang pagsasama-sama at natutunan ni Rose na balansehin ang trabaho at pamilya. Hindi na lamang siya isang mananayaw, isa na rin siyang inspirasyon sa kanilang komunidad. Isang araw, habang nakaupo sa kanilang bakuran, pinagmamasdan ni Rose ang kanyang ama na naglalakad na muli, bagamat mabagal. Naroon din ang kanyang mga kapatid, mas masaya at mas ligtas ang pakiramdam. Napuno siya ng pagmamalaki at pasasalamat. Sa kabila ng hirap at mga pagsubok, natutunan ni Rose ang tunay na kahulugan ng tagumpay. Hindi lamang ito tungkol sa kasikatan at yaman, kundi tungkol sa kung paano mo ginagamit ang mga biyaya upang mapabuti ang buhay ng mga mahal mo at ng mga nangangailangan. Ang kanyang pagbabalik loob ay nagbigay sa kanya ng panibagong layunin. Isang layuning magtulungan, magbigay, at magtagumpay kasama ang pamilya at komunidad. Makalipas ang ilang taon mula nang magsimula si Rose sa kanyang paglalakbay bilang isang mananayaw, ang kanyang pangalan ay naging simbolo ng inspirasyon sa buong bansa. Sa bawat pagtatanghal, sa bawat entabladong kanyang tinapakan,
Hindi lamang siya sumasayaw, nagkukwento siya. Ang kanyang mga galaw ay nagiging buhay na salaysay ng hirap, pag-asa at tagumpay. Sa bawat hakbang, naramdaman ng mga tao ang kanyang damdamin at ang kanyang pagiging totoo. Ang kasikatan ni Rose ay umabot sa mga kabataan sa iba't ibang panig ng mundo. Sa social media, maraming kabataang nagsasabing siya ang kanilang idolo. Hindi lamang dahil sa kanyang talento, kundi dahil sa kanyang determinasyon at kababaang loob. Kung nagawa ni Rose mula sa hirap, kaya rin namin, madalas na sinasabi ng mga kabataan. Ang kanyang kwento ay naging inspirasyon ng maraming tao na nangangarap na makalaya mula sa kahirapan sa pamamagitan ng talento at tiyaga. Samantala, ang pamilya ni Rose ay tuluyan ng nakaahon sa hirap. Ang kanilang dating maliit at lumang bahay ay napalitan ng maayos at maginhawang tahanan, kung saan ang bawat sulok ay puno ng alaala ng kanilang tagumpay. Si Mang Berting, bagamat hindi na bumalik sa trabaho dahil sa kanyang kalusugan, ay masayang nagpapahinga kasama si Aling Clara na patuloy na nag-alaga ng kanilang pamilya. Ang mga kapatid ni Rose ay nakapagtapos na rin ng pag-aaral, salamat sa suportang ibinigay niya. Ang bunsong si Lisa, na dating nangangarap maging guro, ay ngayon ay nagtuturo na sa kanilang barangay. "Anak, ang layo na ng narating natin," sabi ni Mang Berting isang hapon habang magkasama silang nagkakape sa kanilang bakuran. "Hindi ko akalain na darating ang araw na ganito na ang buhay natin. Salamat sa iyo, Rose. Hindi mo kami iniwan." Ngumiti si Rose habang pinagmamasdan ang kanilang maaliwalas na paligid. "Tay, hindi lang po ako ang dahilan ng lahat ng ito. Lahat po tayo nagtulungan. Kayo ang nagsilbing inspirasyon ko." Sa kabila ng tagumpay, nanatiling mapagkumbaba si Rose. Bagamat abala pa rin siya sa kanyang mga proyekto at pagtatanghal, naglaan siya ng oras upang magbalik sa kanyang komunidad. Sa kanilang lugar, nagtayo siya ng isang dance studio para sa mga batang nangangarap maging mananayaw. Hindi lamang ito isang lugar ng pagsasanay, kundi isang tahanan para sa mga kabataang gustong ipakita ang kanilang talento. Gamitin niyo ang pagsasayaw hindi lamang para ipakita kung gaano kayo kagaling, kundi para ipahayag ang inyong mga kwento. Madalas niyang sinasabi sa kanyang mga estudyante. Ang bawat galaw ay may kwento, at ang bawat kwento ay may kakayahang magbigay ng inspirasyon. Isang araw, habang nagtuturo si Rose sa kanyang studio, isang batang babae ang lumapit sa kanya. "Ate Rose, gusto ko rin pong maging katulad niyo balang araw. Paano niyo po nagawa?" Tanong ng bata. Ang mga mata nito puno ng pangarap. Lumuhod si Rose upang magkapantay ang kanilang mga mata. Hinawakan niya ang kamay ng bata at sinabing, "Nagsimula akong mangarap sa simpleng lupa sa likod ng bahay namin. Kung kaya kong magsimula doon, kaya mo ring magsimula saan ka man naroroon. Huwag kang sumuko, kahit gaano kahirap." Habang naglalakad siya pa uwi mula sa studio, napatingala si Rose sa langit. Naalala niya ang kanyang unang mga hakbang sa likod ng kanilang bahay, ang bawat pagsubok na dumaan, at ang lahat ng sakripisyong ginawa niya. Hindi niya inakala na ang simpleng pangarap na makatulong sa pamilya ay magdadala sa kanya sa rurok ng tagumpay. Ngayon, sa kabila ng lahat ng kanyang narating, alam niyang ang tunay na tagumpay ay hindi lamang ang kasikatan o kayamanan. Ang tunay na tagumpay ay ang kakayahang magbigay inspirasyon at tumulong sa iba, lalo na sa mga nangangarap. Sa huli, makikita si Rose na nakatayo sa gitna ng dance studio, pinalilibutan ng mga batang masaya at puno ng pangarap. Sa kanilang mga mata, nakita niya ang sarili niya noong bata pa siya, puno ng pag-asa, kahit gaano kahirap ang buhay. Sa sandaling iyon, napagtanto niya na ang bawat hakbang na ginawa niya, ang bawat luha at pawis na kanyang binuhos, ay nagdala sa kanya sa puntong ito. Si Rose, ang dating batang sumasayaw sa ilalim ng buwan, ay ngayon isang inspirasyon sa mundo. Isang mananayaw na hindi lamang nagbigay aliw,
kundi nagbigay asa rin sa libu-libong tao na naniniwala na ang pangarap, kahit gaano kahirap, ay kayang abtin basta't may tiyaga at pagmamahal sa pamilya.